We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Bumagsak ang hanging bridge na nagdudugtong sa dalawang barangay sa bayan ng Manito, Albay. 15 katao na tumatawid sa tulay na rescue. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Wala, bata kadakul. Sabi na delikado talagaan. Kasabay ng paglubog ng araw nitong Abril 17, ang biglang paglubog din ng nasa 15 katao sa Kamaanituhan River sa bayan ng Manito, Albay. Ito'y matapos maputol at bumagsak ang hanging bridge na nagdurugtong sa mga barangay ng Kawit at Itba ng naturang bayan. May nag-crack po, tapos diretso na po kami bagsak sa baba. Bugsak po ako tapos naipit ako. Malulunod na po nakakainom na akong mga dagat. Halos 200 metro ang haba ng naputol na tulay at tinataya namang nasa 10 feet ang taas nito mula sa ilog. Nagpakuha na ako ng bangka para mailipat sila dito sa kabila. Yung may mga gas-gas o may mga konting tama, nakuha na ng Coast Guard, agad namang ipinadala sa hospital. Ini nagadan important TV at tulay siguro ta. Uya na iyo na salvation may kung oras na may kalamidad. Ang nasabing hanging bridge ay perfect spot din para sa magandang view ng Bulkang Mayon na naging dahilan para magtipon-tipon ang mga biktima sa tulay bago mangyari ang insidente. Gawa sa bakal ang tulay at posible raw na kinakalawang na ito dahil malapit sa dagat. Kaya sa ngayon, tumatawid sa pamamagitan ng bangka ang mga mula sa barangay Itba na patungo sa barangay Kawit at pabalik. Namadeploy po ang LGU, 24/7 na bangka po. Ano po, unang magamit, may utilize po kang mga tao, kang residente kang Kawit. Siling man po kang ibang residente na mapasilin po sa Kawit. Maliban sa mga bangka, pansamantala ring maglalagay ng kawayan na tulay sa lugar para may madaanan ang mga apektadong residente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 10 taong gulang na batang babae sa tuklaw ng ahas sa Southern Leyte. Wala ng buhay si Jesserly Regasa nang iuwi sa kanilang bahay ng inang si Genevieve sa Purok Lanzones, Barangay Mahayahay, Sogod, Southern Leyte nitong Martes ng hapon. Ayon sa ina ng bata, nagpunta siya sa bukid kasama ang tatlo niyang anak para gawin ang mga trabahong bukid. Kwento ng ina, pauwi na sila mula sa bukid at tumatawid na sa pangatlo sa 5 ilog ng atakihin ng ahas ang anak. Tinuklaw si Jesserly sa kanyang binti ng ahas na ayon sa ina ay may habang 2 metro at may berde at itim na kulay. Ilang minuto lang nang hina na ang kanyang anak. Kinarga niya ang anak at nilakad ang natitirang 2 kilometro pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, wala ng pulso ang bata. Dinala siya sa District Hospital ng Gabiding yun. Muhanjo jud lagi mi nga dapat lagi na lagi hintay ka ng antivenom sir kay unsa una kani mi diri bukid mi amo daghang mga kuan di man jud maiwasan sir kay init tag-init ang mga kuan aris mga kasagutan ari sa tubig. Pasintabi mga kapuso sa sensitibong balita na inyong mapapanood sa Bacolod City. Nakuhanan ng CCTV ang aktwal na pamamaril sa isang negosyante ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Estefania sa Bacolod City pasado alas 4 Huwebes ng madaling araw, makikita ang isang puting sasakyan na nakaparada sa labas ng isang convenience store.
May isa pang kulay itim na sasakyan na nakapark malapit dito. Dalawang lalaki mula sa itim na sasakyan ang lumapit sa biktima saka ito pinagbabaril. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa katawan ng biktima na ikinamatay nito. Nakabatay ko lupok, una na lupok, bilog. Ikaduha, barak-barak na. Ayon sa pulisya, posibleng sinundan ng mga sospek ang biktima. Mahigit 10 baseyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Posible raw na may kinalaman sa negosyo ng biktima ang motibo sa insidente ayon sa pulisya. May posibilidad nga mapuli siya kasi ang taga-dira siya. Siya may kantuan siguro, papuli na siya. Ginaplanuhan ka kung saan may oportunidad nga makuha. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima, ngunit wala ang mga kaanak nito. Tutulong naman ang barangay sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga sospek na nakuhanan ng CCTV footage. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. Nainhasan natin yan mo, no? Ang aton monitoring team na kaya gusto taman nga matagaan man hustisya. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaking patawid sa kalsada, patay matapos masalpok ng kotse sa Santiago, Ilocos Sur. Ang insidente, nahuli cam. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kuha ito sa National Highway ng Barangay Danar, Santiago, Ilocos Sur, pasado 8:00 ng gabi. Kitang isang lalaki sa shoulder lane na naglakad patawid sa kalsada. Pero nang makarating sa gitna, tiyempo naman ang pagdating ng kotse, kaya't nasalpok ang pedestrian. Sa lakas ng impact, tumilapon ng biktima ilang metro ang layo sa kalsada. Nauwi naman sa areglo ang insidente. Sadya talagang madilim kasi doon. Hindi niya napansin dahil nga sa nakaluyong yung headlight niya. Yung pedestrian natin bigla ding tumawid. Sa San Vicente, Ilocos Sur, sugatan ng isang tricycle driver matapos masalpok ng isang kotse. Ayon sa mga saksi, nagtangkang mag-overtake ang kotse sa sinusundang tricycle na nooy paliko sa isang kanto. Sugatan ng tricycle driver. Ayon sa PNP, agad na nagkaayos sa mga sangkot sa aksidente. Sa Malasiki, Pangasinan, nasawi ang isang tricycle driver matapos makasalpukan ang pampaserong bus sa National Highway na sakop ng Barangay Gomez. Napitpit ang tricycle habang basag naman ang harapang salamin ng bus. Nagkabulagaan daw ang dalawang driver. Siyempre, ang may kasalanan dito yung bus driver, yun muna ang initial kasi yung driver ng tricycle is dead on arrival. Both drivers ay tumatakbo more or less mga 30 to 40 kilometers per hour. Nakatakda naman daw ang kaanak ng nasawi at kinatawan ng bus company na pag-usapan ang insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaisa ang Philippine Marines at US Marines sa isinagawang marine exercise sa Maguindanao del Norte. Layunin ng naturang aktibidad na maipakita ang kahalagahan ng bilateral exercise at maibahagi ang kaalaman ng bawat grupo. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita itong mga miyembro ng Philippine Marines na tila may sinasalakay sa Barangay Penansaran sa bayan ng Dato Blasinsuat, Maguindanao del Norte. Maya-maya pa, nagkabarila na sa pagitan ng isang armadong grupo. Mas lumala pa ang sitwasyon nang gumamit na ng granada ang kalaban. Kaya agad nagdagdag ng puwersa ang Philippine Marines. Hanggang sa tumulong na ang US Marines sa Philippine Marines. May mga sugatan at namatay sa kalabang grupo. Ngunit ang lahat ng ito, bahagi lang ng isinagawang marine exercise ng Philippine at US Marines. Isa raw itong comprehensive bilateral exercise program ng dalawang grupo. Meron siya mga series of subject matter expert exchange, focusing po ma'am sa communications, sa tactical combat casualty care, subject matter expert on jungle, urban and marshland operations. Layunin daw nitong mapalakas ang amphibious operation capabilities ng mga lumahok sa aktibidad. Ayon kay Second Lieutenant Helen Rabara, malaking oportunidad na kabilang siya sa naturang aktibidad kasama ang US Marines. Maraming mga
na-impart ang mga US Marines sa amin. Napakagandang experience. Marami rin daw natutunan ang US Marines sa Philippine Marines. They're incredibly capable of doing their jungle patrolling, which is a skill set that we don't practice as often. So we've been able to learn a lot about how they move and communicate and fight in the jungle. And I hope that they've learned from us too. Paraan din daw ang nasabing aktibidad upang mas mapalakas pa ang alyansa ng dalawang grupo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan naman ang isang lalaki matapos mahagip ng tren ang minamanehong garong sa Iriga City, Camarines Sur. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sugatan ang lalaking ito matapos tumilapon ng mahagip ng tren ang minamaneho nitong garong na patawid sana sa Riles sa Zone 2 Barangay Santa Cruz, Iriga City umaga nitong Abril 17. Nagtamo rin ng sugat sa daliri ang isang lalaking residente na sinubukan sanang pigilan ang lalaki na tumawid sa Riles dahil paparating na ang tren. Nabatid na magdadala sana ng buhay na baboy ang nasabing lalaki sa slaughterhouse ng lungsod nang mangyari ang insidente. So nag-antabay kayang sarong tao, dahil nadaan ko nung magdiretso. Kaya lang, dahil man nadangog, diniretso. Pinagkunyan mi itong tricycle, kunyan ambulans, sa pigtuangan mi sa tricycle, mga alis mo sa iya. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatang individual. Nabatid na walang crossing keeper sa lugar na mangyari ang insidente. Kaya nananawagan ang barangay sa PNR na tiyaking laging may bantay sa mga crossing para maiwasan na ang mga kahalintulad na aksidente. Dapat man ang PNR na masindaning magbantay dyan. Pako lang kami. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuhanan ng pahayag ang PNR kaugnay ng naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang sugatang balyena na natagpuan sa ilog sa Dagupan City. Alamin ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Makikita sa video ang isang balyena na napadpad sa ilog na bahagi ng Barangay Pugaro sa Dagupan City habang inaalalayan ng ilang mangingisda dahil tila mahina ito at hindi makalangoy. Kita rin na may dugo ito galing sa kanyang sugat. Sinubukan daw nila itong hulihin para dalhin sa BIFAR pero namatay. Agad na na-turn over sa BIFAR ang labi ng balyena na unang inakala ng mga residente na isang dolphin. Sa pagsusuri ng BIFAR National Integrated Fisheries Technology Development Center, isa itong adult dwarf sperm whale na may habang 6.1 feet. Maaring disoriented siya dahil nasa bugan ng dinamita sa dagat or may sakit siya, mamamatay na talaga siya kaya humiwalay na sa grupo. So kung nasa bugan siya, possible na disoriented kasi sira na yung kanilang hearing organ. Itong mga dolphin nagnanavigate through echolocation. Hinihintay pa ang resulta ng necropsy sa balyena upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Mayroon pong mga batas na nagpoprotekta ng dolphin, mga ganitong aquatic mammal. Wag po nating lalapitan. Ngayon kung ganyan na sila, disoriented or sa tingin or sa judgment natin ay kailangang tulungan, pwede po nating tulungan, and then kung malakas pa naman, ang pinaka maitutulong mo talaga ay makalangoy siya ng malaya sa dagat. Ito ang unang beses na may napadpad na balyena sa bahagi ng ilog sa Dagupan City. Kaya sinabihan ng mga residente na agad i-report sa BIFAR sakaling maulit ang whale stranding sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik Batangas Port ang International Floating Book Fair ng MV Dulos Hope matapos ang mahigit isang dekada. Tampok dito ang nasa 20,000 book titles na maaring pagpilian ng mga book lover. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Matapos ang higit isang dekada, balik Batangas Port ang International Floating Book Fair ng MV Dulos Hope. 2007 ang huling dumaong ang barko sa Batangas. Kaya sa unang araw ng pagbubukas nito sa pier, dinagsa ng mga bisita. Doulos is actually a Greek word and it means servant.
So in each port, we hope that we will be able to servants of hope to the local people that we meet. At kung bookworm ka, may great finds na libro rito mula children's book, science book, nobela, spiritual books at marami pang iba. Makabibili mula 30 pesos hanggang 1,200 pesos. Mura na, may unique experience pa ng panoramic view ng karagatan. Pakyaw kung pakyaw ang ginawa ni Lloyda sa mahigit 2,000 book selections. Nostalgic dahil naitabi pa niya ang librong nabili rin sa floating book fair sa Bacolod taong 1981. My first book was, I think I was in high school or grade 6. Nostalgic, plus I'm really a supporter of the ship, of the floating library. Lula ng MV Dulos Hope ang mahigit 30 crew nito kung saan 4 dito, Pinoy volunteers. Advokasya ng grupong nangangasiwa ng book fair na magbahagi ng pag-asa at kaalaman sa publiko. At kung pagod sa pamimili, mag-relax sa cafe nila sa barko. 6 pesos ang kailangang bayaran sa PPA at 50 pesos na entrance fee sa book fair. Magtatagal hanggang April 28 ang floating book fair ng MV Dulos Hope sa Batangas Pier bago sila tumulak pa Hong Kong. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nananawagan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga consumer na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Bunso nito ng nararanasang pagnipis ng supply nito. Si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok live mula sa Iloilo City. Kim? Cecil, maliban pa sa kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan dito sa Iloilo City, mahigpit din na binabantayan ng mga residente ang sitwasyon ukol sa manipis na supply ng kuryente na mas mahalaga ngayon dahil sa matinding init ng panahon. Mula pa nitong Martes, Abril 16 hanggang kahapon, Abril 18, nag-issue ng sunod-sunod na advisory ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na isinasailalim ang Visayas Grid sa Yellow Alert. Ito'y matapos mag-trip off ang 13 power plants sa Visayas Grid. Kaya nananawagan ngayon ang NGCP sa mga consumer na magtipid sa konsumo ng kuryente. Of course, intindihan nato with El Nino, need gid nato no ang aton nga mga ventilador, aton mga aircon. But for the other activities na pwede naton i-adjust siguro like ang mag-usar sang electric iron, no, magpamlansa, pwede naton i-adjust siguro sa off-peak hours or mga weekends lang. Pero parang imposible raw na magtipid sa paggamit ng kuryente ang ilang consumer dahil sa matinding init ng panahon. Munta na daw hindi ko kami kakinot kay kulang gid abisan electric fan gani init man gyapon. Tanggap naman ng ilan na posibleng tumaas ang bill sa kuryente dahil sa mainit na panahon. Ang epekto sa amon subong syempre dako gid nga man kay syempre mainit ka tama ti amon ang expected kami nga mataas gid ang amon bill subong. Pero para sa mga consumer sa Iloilo City, dagdag pasanin ang pagtaas sa electricity rate na umaabot sa 27 centavos per kilowatt hour na papatak sa kanilang bill ngayong Abril. Ang ating generation charge accounted for around 46 centavos. Main factor dira ang ating WSM, no, na nagsaka siya by almost 1 peso per kilowatt hour. No. Ayon sa NGCP, nag-iiba raw ang alert status depende sa demand na gumagamit ng kuryente. Samantala, bilang tugon ng Meralco sa Red and Yellow Alert at para maiwasan ang power interruption, kinausap na nila ang mga malalaking kumpanya at industriya na gumamit muna ng generator set na bahagi ng kanilang interruptible load program. Nag-iiba siya kasi depende yan sa supply or sa generation and at the same time yung demand sa oras ngayon. Ganito na rin daw ang ginawa ng Meralco nang magkaroon din ng red alert sa Luzon Grid nitong nakaraang araw. That way po, dahil hindi na sila kukuha ng supply mula sa grid, ay maiis po natin yung demand. Baka katulong po yan na yung limitadong supply natin kapag red alert ay nairarasyon natin. Cecil, sa pinakahuling advisory ng NGCP, nananatili sa Yellow Alert ang Visayas Grid at aasahang magtatagal ito hanggang alas 8 mamayang gabi. Sa ngayon, may kapasidad ang Visayas Grid na 2,614 megawatts.
Cecil? Maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Problemado ang ilang magsasaka sa Pangasinan dahil natutuyo na ang ilang irigasyon. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maagang nagtanim ng palay ang ilang magsasaka sa barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan para sa first cropping season. Pero ngayon pa lang, nasisira na raw ang ilan sa mga pananim dahil sa kawalan ng patubig. Tuyo na rin kasi ang irigasyon. Wala talagang wala nang tubig eh. Ngayon kahit na naitanim ko man ito, kung ganitong walang tubig, wala rin. Hindi rin lalaki, hindi rin mamumunga. Hindi na rin gumagamit ng water pump si Mang Romy dahil sa mataas na presyo ng langis. Galing sa Sinukalan River ang tubig sa mga irigasyon. Pero ayon sa Agno River Flood Forecasting and Warning Center, patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Sinukalan River, kabilang ang Kayanga at Agno River. Sa pagdalo ni Senator Amy Marcos sa 49th anniversary ng Kabataang Barangay na ginanap sa Lingayen, Pangasinan, binigyang pansin niya ang sektor ng agrikultura. At ang problema ay kayo ang food basket ng Norte, kaya't nagkakaroon tayo ng problema. So nagpapatawag ako ng Senate inquiry, nasa recess pa lamang kami. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mahigit 10 lugar sa bansa ang makararanas muli ng matinding init at alinsangan ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius danger level na heat index sa Ambulong sa Batangas at sa Aborlan, Palawan. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Sangley Point, Cavite, Puerto Princesa, Palawan, Rojas, Capiz at sa Iloilo City. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao, Cagayan, Pili, Camarines Sur at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Halos buong bansa ang makararanas pa rin ng maayos na panahon maliban sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May aasahan ding heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Walang namamataang sama ng panahon. Ayon sa Pag-asa, ridge ng high pressure area ang patuloy na nakaapekto sa eastern section ng Luzon. Masayang sinalubong ng mga estudyante at guro ng Technical University of the Philippines, Visayas sa Talisay City, Negros Occidental, si Niel Shem Banyas na nanguna sa April 2024 Electronics Engineers Licensure Examination sa rating na 91.80. Tubong La Carlota City ang 23 anyos na si Niel at nagtapos ng kursong Electronic Communication Technician. Aminado ito na marami siyang pinagdaanan sa review bago nakamit ang tagumpay. Malaking tulong raw ang kanyang sariling estilo sa pag-aaral. Hindi nito inakala na siya ang mangunguna sa nasabing pagsusulit. Proud naman ang mga guro ng universidad na naging saksi sa pagsisikap ni Niel. Bilang incentive, makakatanggap ng 200,000 pesos si Niel mula sa universidad. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Timbog sa entrapment operation ng NBI Cordillera ang isang umano'y fixer sa mga transaksyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Nahuli ang sospek sa isang mall sa Baguio City. Nabawi sa sospek na tubong Makati City ang bundle money na ginamit sa operasyon. Ayon sa biktima, mahigit sa 3 milyon pesos ang nakulimbat sa kanila ng sospek upang iproseso ang pagkakatanggal ng kanilang kumpanya sa blacklist ng Securities and Exchange Commission. Binigyan pa ng biktima ng acknowledgement receipt na pirmado ng matataas na commissioner. Patuloy na natatanggap nila ang bayad upang paboran ang kahilingan nito. Pero sa investigasyon ng NBI, pineke ng sospek ang pirma ng mga commissioner. Timbog din sa operasyon ang 2 kasabwat nito. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga nahuli na maharap sa kaukulang kaso.
Wagi ang mga documentary ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs sa prestiyosong 2024 New York Festival's TV and Film Awards. Narito ang report. Sa unang pagkakataon, nanalo sa New York Festival's TV and Film Awards ang lahat ng programa ng Kapuso Network na nasa shortlist ng iba't ibang kategorya. Higit isang linggo mula ng sulit na bandyera. Kabilang dyan ang kauna-unahang news documentary sa ilalim ng GMA Integrated News 360, ang dokumentaryong Sundo, wagi ng bronze sa World Medal sa news program category. Hatid ng mga veteranong mamamahayag na sina Rafi Tima, Ligtas na sila, pero yung mga bahay na pinuntahan namin. At JP Soriano. Nakakarinig ko sila ng putok. Kasama ang video journalist na si Kim Sora. Kuya Kim! Kuya Kim! My God! Apektado ang marami nating kababayan. Buong puwersang inilahad ang istorya at karanasan ng mga naipit nating kababayan sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. On behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To God be the glory. Wagi rin sa iba't ibang kategorya ang 6 na programa ng GMA Public Affairs. Kumakot ng parangal ang Diatom Arroyo Specials kung saan gold medalist ang dokumentaryo nitong Batas Bata para sa Social Justice category. Silver World Medal naman ang inuwi ng isa pang dokumentaryong Hingang Malalim para sa Human Concerns category. Nag-uwi rin ng 3 World Medal ang flagship documentary program ng GMA Public Affairs na Eyewitness. Silver medalist para sa Social Issues category ang dokumentaryo ni Atom Arroyo na Bawat Barya. Bronze World Medal ang dokumentaryo ni Howie Severino na Boat to School para sa Heroes category. At ang docu ni Mav Gonzalez na Sisid sa Putik para sa Community Portraits category. Kinilala rin sa global stage for the first time ang action-packed drama series ng GMA Public Affairs na Black Rider na bronze medalist para sa entertainment program drama category. Thank you very much, NYF. Naaresto ng National Bureau of Investigation sa Antique ang magkapatid na itinuturong spotter o lookout sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 4, 2023. Ayon sa NBA Antique, madaling araw nitong April 12 nang abangan ng mga operatiba ang magkapatid na sina alias Inday, 27 anyos at alias Nene, 20 anyos, nang pumunta sila sa isang convenience store sa Sagay City, Negros Occidental. Dito na isinilbi ang warrant of arrest sa magkapatid na napag-alamang residente ng Barangay Buntis sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Ayon sa NBI, malaking bagay ang pagkakaaresto sa dalawa sa pagresolba ng nasabing kaso. Maliban sa pagiging spotter o lookout, inakusahan din ang mga sospek na nag-surveillance sa lugar bago pinatay si Degamo. Kasalukuyang nakadetain ang mga sospek sa NBI Antique. Hinihintay pa ang abiso ng korte para sa mga susunod na hakbang. Base sa panayam sa kanila ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, naninindigan ng mga sospek na walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanila. Nagpunta raw sila sa lugar dahil tubong Sagay City ang kanilang ama. Hindi na nagkomento ang mga ito nang tanungin kung saan sila nang mangyari ang krimen. Hindi lang mapagmamasdan ang mga kawayan sa isang hardin sa Antipolo. Mapakikinggan din ito dahil sa mga tampok na bamboo instruments. Narito ang report. Mula Metro Manila, dinayo pa ng grupong YMCA Manila Gold Triangle Club ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City upang subukan ang bamboo organ nito na matatagpuan sa kanilang Bamboo Museum. Ang bamboo organ napakaganda at authentic talaga at saka first time to see a real bamboo organ. Matapos maaliw sa pagtugtog gamit ang bamboo organ, pinabilib naman ang YMCA Himig Kawayan Angklong Ansam ang lahat sa pagtugtog ng angklong. Isa itong Indonesian musical instrument na gawa rin sa kawayan.
Ang bawat isang angklong instrument ay nakakagawa ng tunog ng isang musical note. Pampahaba ng buhay, bawas stress. Music is the language of the soul and this is part of our language. Playing together, expressing ourselves, makes us happy. Ang galing nila. Talagang very interesting. Actually, sabihin ko naman, mag-produce na kami ng mga angklong. Ayon pa sa pamunuan ng Carolina Bamboo Garden, nais nilang ipakita na ang kawayan hindi lang pang sining at kultura, kundi pwede rin pang musika. Nagkakanta kami rito ng bamboo seminar twice a year, March saka October, para malaman nyo kung ano pa yung ibang kahalagaan ng bamboo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Mark Regia Abella, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.